Gandang araw mga mimakes! Another araw na naman as a batang business owner! Dahil sa late na nga ako nakatulog kagabi, late na rin ako nagising kaya diretso bangon din tayo dyan at nag-ayos. Ito yung mostly routine ko bawat umaga. Hilamos lang, konting suklay, tapos konting ayos lang, then okay na. Halos 10 na ako bumangon dyan at pagbangon ko, walang katao-tao sa bahay kaya dumiretso na lang din ako sa baboyan. 10 to 11 kasi yung mostly pagpapakain at pagpapaligo namin sa baboy. Kaya nung napansin ko hindi pa sila naliligo at nalilinis, diretso ko na silang pinaliguan at pakainin. These past few weeks ang dami nagtatanong sa akin. Sa dinami-dami daw ng mga business na pwedeng pagpilian, bakit piggery business daw yung napili ko? Di ko naman talaga pinanon mag-start ng business eh. And di ko rin i-expect na itutuloy ko siya. Cause masasabi ko, I'm a type of person na hilig talagang mag-ipon. Not until someone told me, kesa mag-ipon ako, why not i-invest ko yung pera ko? At least, di ba, hindi nakastock yung pera, umiikot siya at lumalaki. Tulad ng baboy na to, ito yung pinaka first ever na baboy ko and nag-decide ako na gawin siyang inahin. Nag-start lang naman yung business ko as small eh. Start with the 6 piglets, then hanggang sa rumami na siya. Pero kung mag-i-invest ka, dapat invest wisely. Dapat meron kang plano or diskarte kung paano mo gagawin yung business mo. So, after ko nga silang nalinis at napaliguan, diretso naman tayo para magpakain. Pag umakit na yan at nag-iingay, gutom na yan. Mangkok nga pala yung ginagamit ko na pang salok dito kasi saktong-sakto lang yung isang salok or dalawang salok, depende kung sinong papakainin. Magkaiba nga pala yung ginagamit namin or yung feeds na pinapakain namin sa iba't ibang baboy. Meron kasi kaming dalawang inahin, tapos meron na lang kami natitirang 4 na fattening. And feeding time talaga yung gustong-gusto ko kasi ang kukulit at ang kukit nila pag nanghihingi ng pagkain. Sa inahin naman, halong feeds, tas darak yung pinapakain namin sa kanila. Ito nga pala isa naming inahin. Chinese ang tawag ko sa kanya kasi ibang-iba siya dun sa una naming baboy na ang tawag ko naman is Filipino. Ito naman si Filipino, yung sinasabi ko sa inyong unang-unang baboy ko. January ko siya kinuha and right now, 6 months na siya sa amin. Malapit na siya maglande or magbuntes. Kaya samahan niyo akong i-wait at paghandaan yung journey ng pag-aalaga ng isang inahin or pagpapaanak. Kasi yun talagang pinaka-exciting sa lahat. Like yung, ilan kaya magiging anak niya? Marami kayang lalaki, marami kayang babae, mataba kaya, malaki kaya? Yung ganun ba? Kaya for now, todo alaga muna tayo para maibigay natin yung care na kailangan niya. So dito, nagdadagdag na lang ako ng pagkain kasi merong mga part na nakukulangan sa kinakain nila kaya talagang binibigyan namin. Pero ang pagbibigay ng pagkain ng baboy, dapat lagi mong binibitin. Hindi pwedeng bigay ka ng bigay kasi madaling magsawa ang baboy. So after ko nga silang pakainin dyan, chinek ko naman yung sugat nitong isang baboy. Kasi sa lahat ng alaga namin, siya yung pinakamakulit kaya yung sugat niya pabalik-balik. So after ko naman linisin ng baboyan, diretso naman ako dito sa mga alaga kong itik at bibe. Maulan kasi ngayon kaya talagang expected na maputik at madumi yung inuman nila. Kaya every time na makikita or pakakainin sila, pinapaltan at hinuhugasan yung kanilang inuman. So after ko nga linisan yung inuman nila, nilagyan ko na ng tubig at tinamay ko na rin yung kainan nila para malinis at mapakain na din sila. At tulad ng inahing baboy, darak at halong feeds din yung pinapakain ko sa bibe. Or minsan naman, na nakahalo dyan is yung palay. At nauna napakain ko na sila, ako naman ang kakain. Nung pagbalik ko nga sa bahay, nandun na din sila papa at may dala ng pagkain. Kaya diretso kain na ako after kong magpakain ng baboy. Inasimang bangus nga pala yung ulam natin ngayon na may kasamang puso. Kaya kung kumakain kayo, sabayan nyo na ako. So after nga kumain, diretso ligo ako at saka pasama si Papa at may bibilhin nga sa labas. Syempre, konting ayos naman para pretty little lady. Halos every time din naman si Papa lagi ang driver ko kahit may sarili akong motor. So after nga ng travel, nandito na kami sa tapat ng butika ng bayan. So ang bibiling ko today is tissue lang naman tapos deodorant. So after nga mabili ang kinakailangan ng Papa, diretso na rin kami umuwi. Pagka-uwi, nakatulog na ako and di ko na mamalayan, ginising na lang ako ni Papa para manundo na ng kapatid ko. Pero dahil sa napakatagal ko naghihintay sa kapatid ko, nagutom ako kaya bumili ako ng fishball. Syempre with maanghang na sauce.
Sa sobrang tagal ng kapatid ko, nakabili na ako lahat-lahat. Paubos na rin nung kinakain kong fishball, wala pa rin siya. At dahil sa kakaintay namin, nasalubong tuloy namin yung bumibili ng mga alaga kong baboy. Kaya after namin pick upin yung kapatid ko, diretso na din kami umuwi kasi nga, merong kukunin na baboy ayon dun sa bumibili. Ayun, nauna na tayo umuwi kasi yung kausap ni Papa kanina, kukuha sila ng baboy. So, dalawang baboy yung kukunin nila today. Magiging 3 lang ng baboy ko. Dahil sa na-traffic ata yung mangunguha ng baboy, nagtambay na lang ako dito sa gilid at wini-wait sila. And finally, after mga rin ng pet ko, nandito na sila para kunin yung dalawang baboy namin. Ito yung part na di ko alam kung matutuwa ako or maaawa ako. Kaya mostly, every time may kukuha ng baboy, si Papa talaga yung pinapaharap ko. And as you can see, para sila nagpapaalam na sa isa't isa. Like, boy, kukunin na tayo. Oo, pre, mamimiss kita. Pero ganun talaga, baboy kayo, walang forever. So, ayun na nga, nakuha na nga sila. Bye-bye! Anyway, bumaba nga pala ang kilo ng baboy ngayon. Actually, tumaas siya, pero bumaba ulit. Kasi nung nakaraan, 320 ang per kilo, pero right now, 300 na lang. It's not that bad, kasi worth the price na din, tapos hindi naman kami lugi. Nakuha na yung baboy, samahan naman natin si Papa para magpakain ng mga manok. So, ayun, after nga makuha ng baboy, dumiretso naman ako kay Papa para tumulong na magpakain ng manok. Manood magpakain ng manok. Dati kasing sabongero yung tatay ko, kaya talagang mahilig na siya mag-alaga ng manok. Kaya nga, benefits pag sabongero yung tatay mo, araw-araw manok ulam mo. Pinakain ko sila nakaraan, basta hindi ko nilagay sa lagayan, tinapon ko lang sila. Dati din ako nagpapakain sa kanila, kaso na-trauma na ako. Alam mo kung bakit? Dahil hinabol ako, tapos pinagtutuka-tuka. Kaya si Papa, or mostly mga kapatid ko yung nagpapakain, nagpapainom lang ginagawa ko. At dahil sa napakaraming alagang manok ni Papa, yung iba binebenta niya dyan. You know, like pansabong nga. This is all muna for today. See you in the next video!